Panyaya sa pagdiriwang. Ang iglesia ay isang dako para sa mga makasalanan. Dito natitipon ang mga taong naghahangad sa Panginoon. Silang nagnanais makasumpong at matagpuan. Halina, papurihan natin ang Diyos na kumakatagpo sa bawat isa. Ang iglesia ay para sa mga taong ipinagkasundong muli sa Panginoon. Silang nagsisikap maging daan ng pagkakasundo. Tayo na, sambahin natin ang Panginoon naging daan ng ating kapatawaran at kaligtasan. Ang iglesia ay narito para sa lahat, hayaang maging bukas ito para sa pagbabago at paglago, sa paghayo at pagkilos upang masumpungan ng iba si Kristo. Halina, sama-sama nating paglingkuran ang makapangyarihan niyang pangalan. Panibukas na panalangin. Manalangin tayo. Umaawit kami sa pagpupuri at pasasalamat sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon. Kami na iyong bayang tinipon ay punong-puno ng pagkilala sa nagpapatuloy mong kalinga at biyaya na pinapadaloy mo sa buhay ng bawat isa. Itulot nawa ng banal na Espiritu na sa aming pagsamba ay magkalapit kami sa iyong paanan, upang parangalan ka ng buong puso at buong buhay, hindi lamang sa pamamagitan ng aming mga labi. Ubugin kami sa iyong nais upang maging daan kami sa pagsasakatuparan ng iyong kalooban at sa pagtatatag ng iyong kaharian. Alang-alang sa Panginoong Hesus. Amen. Come to the Savior, make no delay. Here in His word He showed us the way. Here in our midst He is standing today, tenderly saying, come. Joyful, joyful will the meeting sing, when from sin our hearts are pure and free. Then we shall gather, Savior, with thee in our eternal home. Suffer the children, all hear His voice. Let every heart leap forth and rejoice. Then let us freely make Him our choice. Do not delay, but come. Joyful, joyful will the meeting be, when from sin our hearts are pure and free. And we shall gather, Savior, with thee in our eternal home. Think once again He is with us today. Heed now His blessed commands and obey. Hear now His accent, tenderly say, will you, my children, come? Joyful, joyful will the meeting be, when from sin our hearts are pure and free. And we shall gather, Savior, with thee in our eternal home. Paanyaya sa pagsisisi. Madali para sa ating ipagmalaki ang mga bagay na nagagawa natin batay sa sarili nating lakas at kakayanan. Ngunit mahirap para sa ating kilalanin ng buong kapakumbabaan
ang ating mga kahinaan at pagkakamaling nagagawa sa harapan ng Diyos. Ngayon, inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanyang banal na presensya upang ibukas ang ating mga sarili sa Kanya. Babaguhin tayo ng Diyos, mga bagong tao na nagtataglay ng bagong kaisipan at damdamin. Halina't lumapit tayo at hingin ng Kanyang biyaya at habag, gumawa tayo ng ilang sandali ng pangungumpisal. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman, ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid, ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Katiyakan ng kapatawaran. Huwag kayong matakot, sapagkat ang ating lumikha, ang mapagmahal na lumalang sa lahat ng naririto, ay pinatawad at tinubos tayo mula sa karahasan at pang-aapi. Inihasik ng Diyos ang mabuting balita sa pamamagitan ng maliit na butil, at tayo ay inaanyayaan bilang komunidad upang pagyamanin ang lupa at upang saksihan at mamangha sa pag-usbong nito. Sa pangalan ni Jesus ang Kristo, kayo ay pinatawad na. Salamat sa Diyos.
makikita sa 2 Corinto chapter 5 verse 6 to 10 at verses 14 to 17. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating ng pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang salita ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus, Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyang magasik, natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, patuloy namang tumutubo ang binhi at lumalago ang halaman sa paraang hindi niya nalalaman. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad niya itong ipagagapas, sapagkat panahon na para anihin. Saan pa natin maihahambing ang paghahari ng Diyos? tanong ni Jesus, Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Ang katulad nito ay buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag ito'y itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng halaman. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapagpugad sa lilim nito. ipinangaral ni Jesus sa kanila ang salita sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Who might at the highest seat would welcome me? I was lost, but He brought me in. His love for me. Oh, His love for me. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace undo. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's
Sa maliit na bagay, mag-umpisa ang lahat. Sa panahon na nasakop ng Imperyo Romano ang bansang Israel, nagtatag ito ng tinatawag na Pax Romana, na ang kahulugan nito ay kapayapaang Romano. Ang mahabang panahon na relatibong kapayapaan at mababang pagpapalawak ng puwersa ng militar nararanasan sa Imperyo Romano noong ika-1 hanggang ika-2 siglo. Dahil ito ay tinatag ni Caesar Augustus. Ito ay minsan tinatawag din na Pax Augusta. Ito ay sumasaklaw sa mga 207 na taon, 27 BCE hanggang 180 AD CE. Sa pagpapatupad nito, ang lahat ng kumakalaban sa Imperyo Romano at nakakagawa ng mga kasalanan ay parurusahan, at ang pinakamabigat na parusa dito ay kamatayan. Isa na dito sa pagpapako sa krus. Bagaman na tinatawag na kapayapaan sa Romano, pero sa mga mamamayan ng Israel ay hindi. Hindi matatawag itong kapayapaan. Bagkus puno ng takot at kagutuman ang nangyayari sa mga panahon na iyon, lalo na sa mga mahihirap noon. Ang mga mahihirap lalong naghihirap dahil sa pananamkam ng mga lupain na sinasaka ng mga mamamayan ng Israel. May mga nagmamay-ari ng lupa, subalit alipin siya sa sarili niyang lupa, dahil ang lahat ng kanyang pinagpaguran ay sasamsamin ng mga Romano. Pati ang kanilang mga lupain ay pilit na kinukuha ng mga matataas na opisyales ng Roma. Ang isa sa pangunahing ikinabubuhay ng mga Israel ay ang pagiging magsasaka, pangingisda at pagpapastol. Kaya naman sa tekstong nabasa sa Ebanghelyo ni Marcos ay isinilalarawan ni Jesus ang karya ng Diyos sa mga talinghaga. May mga talinghaga siyang nabanggit, tulad ng talinghaga ng binhing tumutubo at ang talinghagang butil ng mustasa. Nabanggit din sa Ebanghelyo ni Marcos kung ano ang mga kahulugan ng mga talinghagang iyon at paggamit ng mga talinghaga. Ating baybayin ang unang talinghaga na kanyang binanggit, ang talinghaga ng binhing tumutubo. Isang talinghaga na isinalarawan kung gaano nakakamangha ang kaharian ng Diyos. Mula sa pag-asik ng magsasaka, darating ang panahon na ito'y kanyang gagapasin dahil hinog na ang mga ito. Mula sa kapaparanggot na butil ay magkakaroon ito ng sanga hanggang ito'y lumaki at pwede nang haniin. Nabanggit sa verse 27 ng chapter 4 ng Mark, bagaman natutulog ang naghasik, ang binhi naman ay patuloy na tutubo at lalago. Sa ganitong paraan, naipapakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan dahil ang mga ito ay nangyayari sa ating kapaligiran. Sa ating panahon, mahihahawik ito, ang talinghagang ito, sa kaalaman sa ating solar system. Ang ating planeta lamang ang may buhay. Bagaman na marami nang nadidiskubring bagong planeta, subalit ang ating planeta pa rin ang nangingibabaw pagkat ito lamang ang may buhay. Maraming paliwanag ang mga siyensya, subalit nagtatapos pa rin sa katanungan na bakit ang planeta lamang natin ang may buhay at ang pagkakalikha dito ay perpekto. Ang pangalawang talinghaga na nabanggit
ay ang talinghaga ng butil ng mustasa. Ipinapakita dito mula sa pinakamaliit na buto ay lalago ito na mas malaki sa mga halaman, magkakasanga at magbibigay ng dilim na kung saan ang mga ibon ay maaring sumilong at magpugad. Pinapaunawa ni Jesus na ang karyan ng Diyos ay tulad ng butil ng mustasa na sa simula tila maliit ito dahil sa di pagkakaunawa sa bagay na ito. Subalit kung ito'y mauunawa ng mga tao at isapamuhay ang kahalagaan ng tinutukoy kung anong meron sa karyan ng Diyos, ay magbibigay ito ng malaking kaginawaan sa buhay ng tao. Ang kaharian ng Diyos ay hangad nito ay ang kasaganahan, hindi tulad ng pinapairal ng Imperyo Romano, takot, kagutuman, kamatayan sa mga mamamayan ng Israel. Ang paggamit ng mga talinghaga. Binanggit ni Marcos na ang pagtuturo ni Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga ay upang maabot ang pag-unawa ng mga taong nakikinig sa kanya. At pinapaliwanag naman niya ito ng mabuti ang mensahe ng mga ito sa kanyang mga alagad. Ang talinghaga ay tumatalakay sa katotohanan na nangyayari sa buhay ng isang tao o sa kanyang lipunan. Ang mensahe ng buhay sa araw na ito, mga kapatid, ay napapanahon ngayon. Katapos lamang kahapon ang paggunita sa araw ng kalayaan dito sa ating bansa. Pinagdiriwang ito dahil napakasarap ang pagiging isang malaya. Subalit, may mga isyu sa ating buhay. Minsan tila hindi tayo malaya. Kung titignan lang natin ang ating mga sarili, tayo ay nakagapos mula sa kasalanan, kalungkutan, pangamba, kagutuman, kahirapan, kasakiman, at karamdaman. Sa ating panahon ay hindi tayo malaya dahil sa pandemya na lumaganap sa mundo. Ikinulong tayo sa takot at sa kalayaan na ating nakasanayan. Kung idadagdag pa ang mga problema ng bansa, maraming kaganapan na tayo ay walang laya sa kaunlaran, kasaganahan at kapayapaan. Kaya naman kaliwat kanan ang kaguluhan ang ating naririnig at nararanasan. Mga pagpatay, pagnanakaw, pagkamkam, puot, kasiraan, kasinungalingan, pagwasak ng buhay ng isang tao, pagwasak ng mga relasyon tulad ng isang pamilya. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ni Marcos ay kinakausap tayo ni Jesus kung mauunawaan lang natin ang mga talinghagang ito. Ang nais niya ay ang kaharian ng Diyos ang lumaganap sa ating mga buhay. Kung maunawaan natin na kailangan natin ng Diyos dahil ang nais ng Diyos ay ang tunay na pag-ibig, tunay na kaligayahan, tunay na kasaganahan, tunay na kapayapaan. Makakamit natin ang nais na buhay na ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pag-uumpisa sa maliit na pananampalataya sa Kanya. At hayaan natin itong lumago at lumaki upang sa ganon tayo ay mabago at magiging mabuting tao. Kung mangyayari ang mga bagay na iyon, lalaya tayo sa masalipuot na buhay na sitwasyon. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos, pagkat ito ang ating unang hakbang
tungo sa kanyang kaharian. Kaya ang dalangin ko sa bawat isa sa atin, sumainyo ang pag-unawa na nagmumula sa Diyos upang maunawaan ang kanyang mga talinghaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paghahandog. Hikayat sa atin ni Apostol Pablo ang ganito: ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang mga nagbibigay ng masaya. Halina, paglingkuran natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kaloob na alay, mga pangako at ikapo. Ipagkaloob natin ang mga ito ng bukal sa ating puso. Panalangin sa mga handog. Panginoon, inihahandog namin ng may kagalakan ang mga kaloob naming ito sa iyong paanan. Kaakibat ng mga ito ang bawat sakripisyo na may pagpupuri naming ibinibigay para sa iyong karangalan. Hindi po kami naghahangad ng higit para sa aming sarili. Sapat ng aming maialay sa iyo ang aming mga buhay, tanda ng aming pagkilala at pasasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan. Malugod ka nawa namin, aming Diyos, alang-alang sa Panginoong Hesus. Amen.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Panalangin sa mga handog. Panginoon, inihahandog namin ng may kagalakan ang mga kaloob naming ito sa iyong paanan. Kaakibat ng mga ito ang bawat sakripisyo na may pagpupuri naming ibinibigay para sa iyong karangalan. Hindi po kami naghahangad ng higit para sa aming sarili, sapat ng aming maialay sa iyo ang aming mga buhay, tanda ng aming pagkilala at pasasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan. Malugod ka nawa namin aming Diyos, alang-alang sa Panginoong Hesus. Amen. The Lord lift his countenance upon